Dapat sila ang gumagawa ng batas. Pero wala silang ginagawang batas para pababain ang mga bilihin. Meron ba kayong naisip na next move para po mag-gather ang buong Pilipinas sa panawagang mag-resign? Okay, ako muna sasagot yan. Maraming sasagot dito. Ang Filipino Guerrilla Forces, nabuo ito dahil sa nangyayari sa ating bansa. Actually, di ba, nung una natin is withdrawal support from Bongbong Marcos. Number 1 ako sa tumulong kay Bongbong Marcos. More or less 6 million yung naitulong ko. Yung Vanguard of Democracy. Ito nga yung libro. Vanguard of Democracy. Iniwanan ko ito sa Bongbong Marcos. Pero dahil nga kailangan ko, kinuha ko ito para sa Filipino Guerrilla Forces. At ang move namin lahat ngayon, ang objective ko bilang isang namumuno o founder ng Vanguard of Democracy, Filipino Guerrilla Forces, ang objective ko, pagkaisahin ko ang buong grupo na na-organize dito sa Pilipinas. Now, nabuo natin ang United People's Initiative. Ano ba ang move ng United People's Initiative? Una, bubuhatin natin si Bongbong Marcos sa kanyang trono. Hindi lang si Juan Romualdez, kundi si Marcos. At nandito ang mga kasama ko, nandito si Police Colonel Galang, ang aming lawyer sa United People's Initiative, Attorney Magdamo, ang aming legal advisor, si Attorney Garcia, na kung saan ay i-consolidate natin ang reklamo kay George Garcia, Chairman, sa COMELEC, at mayroon kami pag-uusapan bukas kung ano ang move namin sa walang hiyang gobyernong ito. Binubuo natin buong Pilipinas. Buhay ang kapalit dito. Sir, kasi ginagago tayong lahat. Hindi niyo ba alam? Bakit hindi tayo kumikilos? Payag na lang pa tayo nagagawin? Yun ang hindi ko kayang makita na tayo ay ginagago. Harap-harapan. Very clear yan eh. Sa COMELEC, sa election. Ginago tayo ni Garcia. Anong ginawa ng Pilipino? Natuwa? O nag-alangan dahil walang namumuno. Narito kami para pamunuan, para sa kapayapaan ng bansang Pilipinas. Sir, additional po. Kasi po ang pagkakalam ko po, ang guerrilla forces, mga armed po ito doon sa North Luzon. At ang balita ko, eager na po sila eh. Sa inyong pananaw, nararapat bang magbuhos ng dugo or idaan na lang sa peaceful? Ang pagbuhos ng dugo, ibang usapan yon. Kailangan may baril. Ang laban sa gobyerno, hindi baril ang laban. Laban ng Pilipino. People's Initiative. Yun yung laban natin. Magkaya tayo. Hindi armas. Hindi solusyon ang armas. Kasi buhay natin ang kapalit yan. Buhay sa Pilipino. Kaya dapat magkaisa tayo para sa kapayapaan. Since pinagre-resign niyo po si House Speaker Martin Romualdez, sino po yung napupusuan niyo na mambabatas na pumalita sa kanyang pwesto para sa 20th Congress? Sa ngayon, medyo hindi ko pa alam. Ang alam ko lang, gusto ko siyang buhatin sa Speaker of the House. Baka kasama ko, mayroong tasagot dito. Pero ang akin lang, bubuhatin natin si Romualdez sa kanyang upuan. Hindi ko pwede kasi dito na makiusap. Walang iya eh. Hindi tatanglan ng pakiusap. Walang iyaan na lang. Ganun ang gawin natin. Okay, thank you. Ang mahinay po kasi ngayon sa ating lipunan, yung minority. Yung silent majority, hinihiling namin, sana, mag-ingay na rin kayo. Pinapalimulan lang po namin at saka tayo magsimula mula dito. Sana po mapukaw namin ang inyong mga natutulog na damdamin. At sana rin po yung ating mga congressman ngayong may ganitong panawagan. Kasi sila po'y kinatawan ng tao. Dapat po mitinin nila yung kanilang mga consultative assembly at tanungin nila
ano ang inyong puso? Marapat pa ba na iboto ko muli si Speaker Romualdez bilang Speaker of the House o pumili na tayo ng iba? Dapat po gano'n na yung gawin ginagawa ng ating mga congressman ngayon bago sila umattend ng session para bumoto. Kasi yung boto po ng congressman, kinatawan po sila ng tao. Yung boto ng taong bayan, ang iboboto nila, hindi yung botong pansarili nila para suportahan yung personal na choice nila. Dapat po choice ng tao. Yun po yung initiative na kailangan mangyari sa atin ngayon. Pinupukaw po namin ang inyong damdamin. Kami po ay nagsisimula lamang at pagkatapos nasa sa inyo na yung sunod na hakbang. Para rin po yan doon sa pinanimulan kong laban sa political dynasty. Marami po nagsasabi sa akin, I support your move. We support you, pero silent po walang in public, hindi nararamdaman ng mga dapat makaramdam na yun talaga ang damdamin ng tao, ayaw talaga ng tao ng political dynasty. At hindi ito gagalaw hanggat hindi tao mismo ang magpaparamdam sa ating mga mambabatas na kailangan na nilang gumawa ng hakbang para tuparin ang kanilang tungkulin sa salingang bukas. Sir, So yung po ang sa amin. okay. Sir, Ang panimula, nasa sa inyo yung susunod, dapat po maramdaman ng bawat kinatawan natin na yung tao nila ayaw na kay Speaker Romualdez. Ako naman po, ang panawagan ko kay Speaker, namuno ka na po ng 3 taon. Ikaw nga, sabi mo rin naman, hindi naman naging matahimik at paayos ang ating buhay. Siguro po, marapat. Ikaw na mismo magkusa, sabihin mo na lang na mamili kayo sa mga nag-aspire na qualified na kandidato para Speaker of the House. Hindi po nababanggit si Speaker, si Congressman Sid Umam ng Davao. Siguro po pwedeng isali nila sa contest si Congressman Sid Umam. Maraming salamat. Sir, ang pinakamatunog kasi ngayon na ang pinaka-latest na maglalabanan si Speaker Romualdez, si Congressman Barba at saka si Congressman Alpi Benitez ng Negros, Bacolod yata. So, sino pong kung wala ng choice, sino pong pinaka-less evil? Binitis na tayo. Ako po, kay Sinuma po rin ako. Thank you. Sinabi niya no, minsan sinabi ng Vice President Sara na kay Congressman Mulong na tumakbo siya ng pagka-speaker. Si Congressman Pulong Duterte o Paulo Duterte. Sa palagay ninyo, susuportahan niyo po ba? Sakasakali magtagumpay yung panawagan ninyo na bumaba sa pwesto si House Speaker Romualdez? Depende po yan sa kagustuhan ng pamamayan. Pero para sa akin, pwede naman. Dahil nakita niyo naman kung paano ang performance ng mga Duterte pagdating sa pagmamalasakit sa ating bayan at mamamayan. Actually, usapin talaga ito ng bayan at pamamayan. Ang politika dapat isang tabi muna natin. Ang ilagay natin sa isip natin, itong mga politiko na to, idalan natin ito para paunlarin ang ating bansa at bigyan ng magandang uri o antas ng pamumuhay ang bawat pamamayan. Pero baligtad po ang nangyayari. Sila pa ang nagiging ugat ng ating kahirapan. Nakita niyo naman sa Kongreso, dapat sila ang gumagawa ng batas. Pero wala silang ginagawang batas para pababain ang mga bilihin. Walang mga mambabatas o hindi natin malaman, nakatalo lang siguro yung iba dahil outnumber. Dahil merong kumaayon sa ng batas pero hindi naman nakapatupad dahil nga outnumber sila. Katulad ng tungkol sa kuryente, tubig, sobrang ang taas niyan. Hindi napapansin ng iba. Pero ako po, nakamonitor ako sa tubig Dahil kung papansinin naman tubig ngayon, 180 na ang minimum. Isipin nyo yun, bigla-bigla yun, from 120, ngayon 180 na. Without public consultation, without public announcement kung bakit nagtataas. Tuloy-tuloy yan.
Tapos yung maintenance, ito para malaman ng lahat kung bakit kami nananawagan. Kasi kapag ang speaker natin sa Kongreso ay makatao, makadiyos, makabayan, sigurado pagmamalasakit ang unang-unang objectives niyan. Kaya lang, dahil nga kurakot, walang pagmamahal sa bayan, hindi, saan kayo nakakita ng mga politiko na dumadaing na hirap na sila sa buhay? Wala.